May gusto lang akong i-share sa inyo na kwento. Meron kasing isang Pilipina na friend ko, tapos tumawag siya sa akin kanina. Tapos nag-chat muna siya ng emoji na umiiyak. Tapos sabi niya, tawag ka naman please, ganun siya sa akin. Tapos nung akala ko kung ano na nangyari, tapos tinawagan ko siya. Sabi ko, bakit? Anong nangyari? Sabi ko sa kanya. Pilipina din siya, dito siya sa abroad. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Sabi ko sa kanya. So, yun, nagkwento siya sa akin na kaya siya umiiyak kasi may problema siya. Problema niya is pera. Alam niyo naman, kami mga OFW, problema talaga namin ang pera. At saka nagkakaproblema kami ng pera para ipadala sa Pilipinas. Yan yung isa sa pinaka-problema namin dito. Ngayon, nagkwento siya sa akin na ang dami daw niyang babayaran, tapos yung asawa niya ay wala atang trabaho, tapos madami siyang babayaran. Yung pinadala niyang pera, kulang. Ngayon, imbis na yung asawa niya yung magproblema, o kaya dapat doon sa Pilipinas, sila yung mamroblema doon. Kaso, siya yung namumroblema doon sa problema nila sa Pilipinas. Ngayon, di ka papadala lang niya, kulang nga. Ngayon, umiiyak siya sa akin. Mangutang siya sa akin ng pera. Tapos, ayoko sana siyang pautangin. Kasi, syempre, kipit din naman ako. Kunti lang din naman yung sahod ko. Ayoko sana siyang pautangin. Ngayon, nagsabi na siya sa akin na ganito ganyan, ang dami kong babayaran, kulang yung pinadala ko. Tapos yung asawa ko, sabi niya, umiiyak ako dun sa asawa ko, tapos sasabihan pa niya akong OA. Alam nyo, kami nga dito sa ibang bansa, hindi nyo alam kung paano kami nadidepress, nai-stress. Kasi kapag may problema kayo dyan sa Pilipinas, nadadamay kami, samantalang kami yung may problema dito. Hindi nyo kami matulungan, sinasarili namin. Alam niyo yun, tapos sasabihin niyo OA pag umiiyak yung tao. Pag walang maibigay, di nyo alam, pagod na pagod kami dito. Tapos iisipin pa namin yan, mga problema na yan, di ba? Sino hindi madidepress? Tapos, yun, hindi ko sana siya papautangin. Tapos, iyak siya ng iyak. Tapos, pinakita niya ako ng kutsilyo. Ha? Hindi nagulat akong ganyan, hindi ko lang pinalata, pero parang nagulat ako, tapos parang inano ko siya na, anong gagawin mo? Parang ginanong ko siya para hindi siya malalong sa sarili niya. Anong gagawin mo? Solusyon mo, papakamatay ka? Sabi ko sa kanya, in-explain ko siya sa kanya na, sige, pag nagpakamatay ka dito, itatapon ka lang sa disyerto, sabi ko sa kanya. Tatapon ka lang doon, hindi ka makakauwi ng hindi makakauwi ang bangkay mo doon, sinabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, siyempre, sa awa ko, baka magpakamatay siya. Baka magpakamatay siya. Kaya sabi ko, sige, may pera ako dito, ipapautang ko na lang sa'yo, sabi ko sa kanya. Siyempre, alam ko kasi yung nararamdaman niya, kasi parehas kaming OFW, yung pag-iyak-iyak niya sa akin, ramdam ko yun, kasi naranasan ko din yun, na hindi ka lang umaacting, hindi ka OA, na umiiyak ka dahil sa problema, hindi yun ganun. Kung alam nyo lang, kung mahina ka talaga, magagawa mo yan. Kaya yung ibang mga Pilipino dito, nagpapakamatay talaga sila, kasi yun na yung alam nilang solusyon sa problema nila, ang magpakamatay. Kaya ako, naintindihan ko siya, naawa ko sa kanya, kasi sabi ko, sige, papautangin na lang kita. Kasi alam ko na hindi siya nagbibiro, hindi yun OA, hindi yun kasi mga 2 days na ata siya nag-chat sa akin, pero inaano ko lang na, wala akong pera, ganito, ganyan. Ganun yung sinasabi ko sa kanya. Pero nung nakita ko siya kanina na umiyak na talagang, wala na, as in talagang, yumuko na siya ganyan doon sa kama niya, na parang nawawala na siya ng lakas ng loob. So, ayun, pinautang ko siya. Kaya kayo naman dyan sa pamilya namin sa Pilipinas, kapag sana intindihin nyo kami. Kasi hindi nyo alam yung pinagdadaanan namin dito, hindi nyo alam. Buti kayo dyan, pag may problema kayo, maglibang lang kayo, mawawala ng konti yung problema nyo. Kami dito, wala kami mapagsabihan. Sinasarili namin kaya nababaliw kami dito. So, ayun lang, sa friend ko na, pasensya ka na na-share ko, pero sana, wag mong gagawing solusyon yung magpakamatay, okay? Alam mo, patay na lang ang walang solusyon, ang walang remedyo. Dahil ang patay is patay na, hindi na mabubuhay. Kaya hanggat buhay ka pa, may solusyon sa lahat ng problema mo. Hindi solusyon ang pagpapakamatay. Okay? Yan lang.